Nandiyan ba kayo? Parang wala akong kausap ah. Parang inaantok na kayo. Hindi naman. Okay. So alam niyo yung patakaran ko, kapag hindi kayo nag-amen, ay tumatagal yung mensahe. No? At pag natutulog kayo, mas lalong tumatagal. So bago yan, ay sambitin natin ang ating pangako sa ating Panginoon. Let's recite. Yes. Who am I to God? I am a child of God, called by name. I am loved, chosen, and graced by God. Today, I decide to humble myself. I stir my faith to say, God is here, so anything is possible. Today, I declare people my passion. His mission is my mission. His house is my priority. Excellence is my standard. Generosity is my privilege. All of these are for Him. This day's house is our, and it all starts now. Let's open our Bible in the book of Proverbs. And we'll be reading chapter 29. Ayan. Let me set up my copy. Okay, so let me read Proverbs 29, verse 18. Nakalagay po dyan, where there's no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Ang aming pong mapapakinggang pangangaral ay magsilbing gabay, tulong upang sa buong taong ito, 2026, will be a fruitful year para sa amin. At hindi namin makita ang aming sarili na sayang at maraming nasayang na oras at pagkakataon na dapat kami ginagamit nyo. Salamat o Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang siyang magbing tagapangusap sa hapong ito sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Bago ka umupo, batiin mo yung katabi mo, Happy Lord's Day with a smile. Yan, sabihin mo sa kanya, huwag kang matutulog. Okay, please be seated. Salamat po. At in behalf of our pastor, Pastor Joey Sauco, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. At ang title po ng ating aralin at nais po niyang ipalam sa inyo ay pinamagatang, ayan, nakalagay sa screen, Make 2026 count, avoid wasting your life. No, avoid wasting your life. Meron bang may portion kaya, bahagi kaya sa 2025 that you wasted a lot of time? Diba? Marami bang, do you realize that? May mga nasayang akong araw. May nasayang akong oras. May nasayang akong pagkakataon. No? May nasayang akong mga dapat gawin ko, hindi ko nagawa. No? At sabi ng talata, where there's no vision, the people perish. Pag wala kang pangitain sa susunod na mga panahon, no? Kapahamakan at walang direksyon ang dulot nito. Do you realize na pag ikaw ay pupunta sa isang lugar at wala kang tamang direksyon, matagal kang makarating? Recently, nung Baptist Day, kami ay maagang umalis. Pupunta kami ng Tayabas, Quezon. Malapit lang siya. Parang mga sa almost 3 hours din siya. No? Ganong kalapit lang. No? At kaya lang napakatagal dahil may mga portion talaga na talagang nagbubuhos na yung lugar sa Santo Tomas. At nakarating kami doon, mga past 9 na rin.
Umalis kami ng bago mag-6 yata yun, I think. Pero alam mo, kadalasan, ini-ignore ko yung Google Map. I'm not using Waze eh. Google Map. And every time na ini-ignore ko yung Google, no, medyo nabadagdagan ng oras yung travel time. 10 minutes, 15 minutes, at habang tumatagal, nagbabago yung oras nung pag-arrive do sa lugar. Sapagkat habang tumatagal, lalong dumadami yung tricycle sa kalsada, lalong dumadami yung sasakyan sa kalsada, at nagbabago yung oras ng arrival mo. So, tumatagal ka. So, natapos ang Baptist Day sa Tayabas, Quezon. Punta naman kami ngayon sa another Baptist Day sa San Fernando, Pampanga. Medyo ito ay, ang kakampi ko na dito yung peanuts at kape. No, dalawa yan, peanut at kape. Pampagising, pampabilis ng tapak, at kasabay ng tapak mo ay masakit na tuhod mo. No? So, it's okay. At talagang bahagi ng travel 'yan. Pero ganun pa man, habang tumatagal yung arrival. Bakit? Nagbabago ang sitwasyon. Pero hindi 'yun ang hindi 'yun ang issue. Ang issue doon, it's not the speed. It's the right direction. Tama ba yung dinadaanan mo? 'Di ba? Tama ba yung nilalandas mo? Sapagkat pag hindi, maraming sayang na oras kung mali yung tinatahak mong lugar. Tama po ba? So mga minamahal, nais po ng ating pastor na this year will be a fruitful year sa atin. At ayaw niya na kung saan tayo ay kabahagi ng simbahang ito, na hindi tayo fruitful, hindi tayo kapakinabangan sa ministry. No? At sabi nga niya, avoid wasting your life. As we step on 2026, one of the greatest dangers we face is not failure. It's not poverty or opposition. It is living without purpose. Living without purpose. At maraming tao ay gumigising araw-araw na busy, exhausted, distracted. No? And still, yung kanilang buhay, yung ating buhay, ay walang kasiguraduhan kung may natatapos nga. At tayo ay nagsusurvive weekly, kakahabol ng deadlines, due dates, o kaya tayo ay nag-scroll ng pangmatagalan sa ating mga iPads, at tayo ay nagbabayad ng ating bills, at tayo ay uulit na naman, kinabukasan, ganun ang ginagawa natin araw-araw. Weekly, monthly. Gising sa umaga, sermon ng almusal, bayad ng bills, trabaho, aral, trabaho, linis, alaga, yun uli, araw-araw. No? Nakakapagod. Di ba? But we never stop to ask what I am really living for. Para saan ba talaga ang buhay? Nabuhay ba ako para magbayad lang ng mga bayarin sa Meralco? Sa Maynilad? Nabuhay ba ako para dito? Pag kayo nangungupahan, medyo mabigat ito monthly. Sino nangungupahan sa inyo? Yan. Diba? Hindi madali, diba? Niisip mo, pag hindi ka pumasok sa isang araw, wali ka na. Tama? Lalo na pag per day ka. Oh. Kayong mga nag-aaral, hindi nyo pa naintindihan yan. Yung 200 lang na makakaltas sa'yo pag minimum wage ka, ang sakit na nun. Tama? Ang sakit na nun. Hindi ko na alam kung magkano minimum wage kasi hindi na ako sumisweldo ng ganun. Hindi ko na alam yung sweldo.
Kasi matagal na akong hindi ako nagtatrabaho sa labas, sa loob na ako ng simbahan. So mga minamahal, gusto ko makita natin na halos ganyan ang kalagayan natin sa buhay natin araw-araw. A life without purpose may look successful on outside, but it feels empty on the inside. Sa 2026, the world will offer many goals, many money, many comfort, many popularity. Okay? And personal freedom, but none of these automatically give meaning. Wala, meaningless eh. Pagka minsan makikita natin na naghahanap tayo ng meaning sa buhay, hindi natin makita. Without God's purpose, progress becomes pointless. And movements without direction leads only to what? Frustrations. Nagkakaroon tayo ng sakit sa ulo. And yung ating goal, blurred, malabo. Mga minamahal, at kung gusto natin, no, na tayo ay maging maayos for this year, let's follow kung ano yung sinasabi ng Panginoon. But mga minamahal, but if you will follow, no, ang salita ng Diyos, sabi niya, you will be fruitful, yes. But the question is, paano pag hindi? Kaya nga ang pastor natin, tinatanong tayo, no? Siya sabi niya, how to waste your 2026? Diba? Ito yung tanong na kung saan, paano natin sayangin yung taong ito? Diba? Actually, marami na tayo nasayang na taon. Particularly this year, paano natin masasayang ang mga panahon natin at buhay natin this year? Are you ready to hear that? Maybe this lesson, these messages will sound, sabi natin, arrogantly or sarcastic sound. But I think it is the will of God for us to realize na may bagay tayong matututunan sa mga paksang ito. Let's go to number 1. Nandiyan na ba kayo? How to waste your 2026. Paano masasayang ang taong ito? Number 1, ignore God completely. Ignore God. No? Alam mo, sabi ng Salmo, Psalms 14:1, the fool hath said in his heart, there is no God, they are corrupt, and they have done abominable works, there is none that do it good. Do you realize that? Sinasabi ng mangmang, wala raw Diyos. No? At ito yung karamihang buhay ng isang tao na naniniwala sa Diyos na para bang walang Diyos. Bakit? Sabi ng lesson natin, you ignore God completely. Yan ang unang-unang gawin mo para masayang yung taon mo. Ano ibig sabihin? Huwag ka na magbasa ng Bible. Huwag ka na mag-pray. Okay? Huwag ka nang maglaan ng lugar para sa mga plano mo. No. Huwag ka nang magtiwala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tingnan mo yung trend. No? Instead na makita mo yung trend ng salita ng Diyos, tingnan mo yung ibang trends sa social media. Tingnan mo yung human logic rather than the divine counsel. At sabihin mo, why seek God's will when convenience can decide? Why wait on the Lord when impatient can lead? Pero ang totohanan niya, narinig mo ng katotohanan, that life that ignores God may feel free for a moment, but it will always end empty. Without the word, the mind's drift.
Di ba? Without prayer, the heart grows cold. Subukan mong walang prayer. Huwag mong gawin yan. Later on, yung puso mo malamig na. And without God, in your plans, our steps lose direction. Kaya po mga minamahal, tayo ay nagtataka bakit tayo malayo sa Diyos. We drift slowly and quietly until the voice becomes unfamiliar. Hindi mo na alam yung tinig ng Diyos. Unfamiliar na sa'yo. Salita pa ba ng Diyos yun? No? Tinig pa ba, mensahe pa ba sa akin ng Diyos yun? Unfamiliar na sa'yo. Okay? Nagsimula yan saan? You ignore God completely. And by the time we realize that we are lost, we have traveled far from the place we were meant to be. Ang layo na ng nasayang sa'yo. Ang layo na ng nalakbay mo na malayo ka na. Freedom without God is not freedom. Do you believe that? Freedom without God is not freedom. It is aimlessness. Walang tinatahak. Malaya ka nga, pero walang direksyon patungo sa Diyos eh. Walang direksyon patungo sa gawain ng Panginoon. Independence from God is not strength. It is what? Deception. Dinadaya na natin ating sarili. God was never meant to be emergency contact. Hindi yan dapat eh. Supposed to be, regular contact ang Diyos sa'yo eh. Pero laging nangyayari, dahil sayang ang oras, departed ka sa Panginoon, sa presence ng Panginoon, laging emergency call ka sa Diyos. Na hindi dapat ito ang nangyayari. Kaya nga, pag tayo inignore natin na tayo ay malayo na sa sentrong kalooban ng Panginoon, mga minamahal, sad to say, we ignore God completely. Kaya nga, we have to choose, mga minamahal, return to God, to the center. Okay? Bumalik tayo sa sentrong kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Psalms 119 verse 105, sabi dito, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sino sa inyo ang lumaki sa bukid? Di ba? Nung araw, mahina yung kuryente, wala, di ba? Anong ginagawa niyo flashlight? Gasera, ano pa? Yung lata ng nido, lalagyan mo ng kandila sa gitna. Yun ang flashlight mo. Diba? Lalakad ka sa bukid, sa Nyogan, walang ilaw doon eh. Wala namang Meralco nung nga. Diba? Meron ganon, diba? Oo. Oh, yun yung. Oh, diba? Yun ang, yun ang halimbawa ng Panginoon. Sabi niya, ako yung ilaw mo, yung lalandasin mo, tutulungan kita, makakita ka ng maayos. Di ba? Kaya naguguluhan ka, ano bang dapat kong gawin ngayong linggo? Dahil ikaw ay malayo, you ignore God completely, hindi mo na makita, ano ba yung kalooban ng Diyos sa'yo? Di ba? Kaya nga, ano ibig sabihin? We have to go back. To go back reading the Word of God, to go back praying, At religiously, pag prayer meeting, we should be here. Religiously. Tayo ay sasadyain muna nandito ka. And let not the scripture be occasional. Let it be foundational. Hindi occasional yung reading of the Bible. Alam mo, nakakatuwa yung drive ng adult men ngayon, si Preacher Moreng. Talagang not because we will receive a reward on reading the Bible, di ba? Mayroon kasing programa eh. Pero alisin mo yung yung reward eh. Foundational pa rin to eh. Dapat nandun lagi eh. So, hindi dapat parang tayong isang pulis. Ng pulis, kahit saan pumunta yan, merong dalang baril yan. Naka-civilian man yan or what? Bakit? Anytime may mga masasamang tao, anytime may encounter sila, anytime kinakailangan silang ipatawag, may mga dala yan.
Kasi bakit? They protect, di ba? Sila yung gaganap ng tungkulin bilang pulis. In the same manner, mga minamahal, ang Kristiyano ganun din, na kahit saan ka pumunta, hindi mo iniwawalay ang Word of God sa buhay mo. Kasi that's a foundation ng decision making mo eh. The Word anchors the mind and corrects direction and renews the heart. Di ba? Nakakita lang kayo ng bangka, yung mga barko na nakadaong sa tabing dagat. Anong nangyayari? Bakit hindi sila nalalayo doon sa pangpang? Kasi nakatali, naka-anchor. Di ba? Hindi sila, kasi pag walang anchor yan, nako, kung saan pupunta yan. Oh. Mga minamahal, ganyan po dapat tayo. Pray consistently, not only in crisis. Pagka minsan, yun ang mali natin, mga minamahal eh. Nagpipray lang tayo because merong pangailangan. Pero pag walang pangailangan, walang prayer. Di ba? Yun ang pinakamasakit doon. We're wasting our life. Okay? So sabi ng Bible, di ba, sabi niya, pray without ceasing. Yung bang prayer without ceasing dito, ang ibig sabihin nun? Walang patid na panalangin. Ibig sabihin, constant. No? Madalas. Paano nangyayari yun? Pag ikaw ay magdidesisyon, kapag iba yung gagawin, kapag ikaw ay bibili, you seek guidance from God. So, make room for God in every plan. Invite Him into decision, schedules, goals, and desires. Diba? Bago ka bumili ng isang gamit, you ask God, ano ba yung babayaran ko ba to ng cash o babayaran ko to ng credit card? Diba? Bakit tayo baon? Kasi hindi natin kinonsulta sa Diyos na babayaran ko ba, uutangin ko ba to? Eh, dahil inutang mo, tapos at the end of the day, makikita mo, ang hirap pala magbayad. Diba? Ang hirap magbayad. Dahil kagustuhan mo, wala ang Diyos sa plano, ang kagusto mo bumili ng telepono, yung cellphone, ang mahal ng telepono ngayon, ang pinakamura yata, may 5,000 na yata ngayon, 6,000. Ang pinakamahal, ang gusto mo, iPhone 17. 17 na ba yung pinaka-latest? Eh magkano yan? That's 40 to 60, I think 100,000 na yata siya. Di ba? Uutangin mo yun sa bangko at zero interest. Ang problema, ang salary mo lang, magkano? Dahil you don't include God sa plano mo, hanggang ngayon, nagbabayad ka. At hanggang ngayon, apektuhan na yung personal na obedience mo sa Panginoon, lalong-lalo sa pagbibigay. So mga minamahal, include God, acknowledge Him first, and He will order your steps. Diba? Oh. Sabi ng Bible, Proverbs 3:6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kaya nga sabi niya, you have to trust in the Lord with all thine heart. Diba? Yun ang sinasabi niya. Sinasabi niya, at bibigyan ka ng Panginoon ng talino kung paano ko magpapasya, kung paano ka gagawa. Kaya nga mga minamahal, pag tayo ay hindi natin isnama ang Diyos sa ating decision making. At the end of the day, mahihirapan tayo. At later on, mapapagod tayo at makikita natin ang sarili sapagkat we ignore God completely. Wala ang Diyos sa desire mo, wala ang Diyos sa plano mo, wala ang Diyos sa buhay mo, wala ang Diyos sa tinatawag na pag-aaral mo, sa gagawin mo. Anong nangyari? Naliligaw ka na. Inignore mo eh. Yung magpapaalala sa iyo, yung nakakakita kung ano ka in the future, inignore mo yun eh. Diba? I always do this illustration. Yung map, yung Google Map application na yan, nakikita niya kung ano yung traffic along the way. Kaya hindi natin nakikita yung traffic along the way. Ang nakikita lang natin kalsada. Pero siya nakikita niya via satellite
yung daanan, kung ano yung traffic, at ano yung pinaka-fastest way to go to that point. Diba? Tayo hindi eh. Ganun ang Diyos eh. Nakikita niya yung future natin, nakikita niya yung potential natin, and yet we ignore yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Dahil dyan, nahihirapan tayo. So to waste time in this year, ignore God completely. Will you do that? Wala sumagot. Di ba? Number 2. Punta na tayo sa number 2. How to waste your 2026 number 2. Let distraction control your life. Alam mo, ito yung pinakamaraming yun. Let distractions control your life. Di ba? Marami. Pag ikaw ay mananampalataya, maraming distraction sa buhay pananampalataya mo eh. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Colossians 3 verse 2, sabi niya, set your affections on things above, not on things on the earth. Sino sa inyo ang kadalasan nagpupunta ng mall? Ayala Mall, SM, Robinsons, Podium, Aura, lahat ng mga high-end na mall. Pag ikaw ay may pera sa bulsa, yung makikita mong dadaanan, ganda nun ah. Gusto kong bilhin yun. Ang ganda ng sapatos, ang ganda ng blouse, ang ganda ng... Diba? Pagka minsan, hindi ka nag-ingat, meron naman akong... So, na-distract na yung finances mo. Diba? At nakakakita ka pa ng isang masarap na kainan, at nakita mo yung raminagi. Paborito mo yun. Diba? Magkano yung... yun pa naman paborito ko pag madano ko ng mall. Yung mas mainit. Diba? Nanggutom lang ako no? So, wala ka na sa budget. So, minsan, yung mga bagay na pinupuntahan mo, minsan distracts your finances. Okay? So, to ignore this year, let distractions control your life. Hayaan mo yung distraction, i-control ko nito. Fill every moment with mindless entertainment. Scroll endlessly through social media. Baghapon kang manood sa TV, sa cellphone mo, ng drama, at ikaw ay buong hapong mag-chess doon sa cellphone mo. Bernie. Nakikinig siya dyan. No? At mag-enjoy ka sa mga ingay ng pinapanood mo. At sayangin mo yung oras mo without God. Iwasan mo yung silence. Avoid stillness. Avoid reflections. For in quiet moments, truth begins to speak. Sapagkat in silence, the soul is exposed. And many fear that they might discover there to stay entertained but never transformed. Entertain ka pero hindi ka nababago. Okay? Stay informed ka, alam mo yung nangyayari, but hindi ka nare-renew. Busy ka, pero hindi ka nagiging fruitful. Tumatawa ka ng malakas, pero hindi ka umiiyak para sa Diyos. Know the latest news. Alam mo lahat yan, inalam mo, yet remain unaware of the state of your heart. Alam mo yung nangyayari, pero hindi mo alam yung nangyayari sa puso mo. Bakit? Distraction is one of the Satan's most effective tools not to make you openly evil, but to make you quietly ineffective. Ginagawa ka niyang ineffective. You see that? He does not need to destroy your faith.
Hindi niya kinakailangan sirain yung pananampalataya mo pag Kristiyano ka. Hindi niya kailangan, hindi niya babanggain yung pananampalataya mo. Si Satan only needs to distract thee. Di-distract ka lang niya sa pagpapractice mo sa salita ng Diyos, pagpapractice mo sa kalooban ng Panginoon. He does not need you to deny God. Hindi niya kinakailangan. He only needs you to busy, no? Sa mga bagay na gustong hanapin. Sapagkat a distracted believer will still attend church. Distracted believer ka, you still attend church. Okay? Still speaks Christian language. Kaya lang, no? Ikaw ay walang spiritual power. Walang kapangyarihan yung buhay mo. Sapagkat the enemy knows that a focused heart is dangerous, but a divided mind is harmless. Kaya nga minamahal, kapag ang buhay natin is filled with noise, di ba? Ang boses ng Panginoon ay hindi makapasok sa buhay natin. Nakakita ka ba ng, sino sa inyo ang kadalasang merong earpods, di ba, naka-bluetooth ka, di ba, yung isang bluetooth ko, kahit anong ingay na nasa labas, anong tawag? Zero, ano yun? Zero noise, ha? Voice. Ayun, yun. Basta bahala na kayo. Kahit anong sabihin mo, wala akong naririnig. Wala. Di ba? Ganon yung... Kaya lang, ganon ang itsura natin sa Diyos. Naglalagay tayo ng earpiece at hindi makapasok ang Diyos sa ating isipan. Bakit? Distracted. Yun ang nadidistract sa atin. When heart is constantly occupied, conviction is easily ignored. Bakit? Business can look productive, but fruitfulness requires abiding. Diba? Para magbunga ka, ito, abide, pero yung pagiging busy mo, para productive ka, okay. Pero hindi natin makita, distracted ka na. The greatest threat to spiritual growth in this generation is not persecution. Yung hadlangan ka para ikaw ay pumunta sa simbahan, wala na, hindi na ngayon. Hindi na ngayon ang problema ng mga mananampalataya. Ang problema ng mananampalataya is constant distraction. Nung araw, wala naman kaming telepono. Wala naman kaming ganyan, di ba? Kaya nung lumaki ka sa isang generation na ang TV mo, black and white, manonood ka ng Voltage 5, makikinig ka sa kapitbahay. Di ba? Ngayon, sa cellphone mo pa lang, naka-scroll ka na at lahat pwede mo mapanood. Di ba? Ubus na oras mo. Kanonood mo, kaka-scroll mo, sa buong buhay mo, wala ka nang naiintindihan tungkol sa mensahe ng Panginoon. Kaya pag pumupunta kayo sa simbahan, Sabado pa lang, dahil you watch, no, a lot sa social media, you hear a lot, lalong-lalo sa comments, hindi ka na interested sa poging mga ngaral ngayong sa simbahang ito. Hindi ko sinasabing ako. Nandiyan mo ba kayo? Pinapatawa ko lang kayo. Di ba? Hindi ka na interesado sa boses. Ang sagwa ng boses ng boses palaka. Di ba? Hindi ka na para bang feeling mo pag nakikinig ka sa pastor, parang nagagasgas na yung eardrums mo. Sabi nga nung aking napakinggan pag daw meron tayong mga earpiece dito, yung mga hair natin nasisira, natutuyo. Kaya yung ating pandinig ay nawawala na. Parang ganun si pastor. Oh, bira, ginanon mo si pastor. Kakaganyan mo, sira buhay mo. Diba? Hindi ka nakikinig. So mga minamahal, ang problema natin hindi persecution, distraction sa spiritual life natin.
So bakit? Si Satan, what he cannot destroy, he will always neutralize. Diba? Neutralize niya yan eh. If the enemy can keep you entertained, he can keep you empty. Empty ka. Walang laman. Walang sustansya. Kaya nga mga minamahal, you have to choose. You want to be distracted? Or you choose to focus over distraction? You have to choose. Mamimili ka ngayon. Bakit? Intentionally create space for silence. Sometimes, we have to be silent with God. Do not fear stillness, embrace it. Pagka minsan makikita mo ang Panginoon, ang ginagawa niya sa dami ng crowd, aalis siya. Magpipray lang siya. Why? Ayaw niyang, yung moment of, moment with God niya, ay hindi dapat maapektuhan. Bakit? Yung crowd at yung problema ng mga tao na dinadala niya, maapektuhan siya kung wala yung tulong ng Diyos. That's why you need to be isolated for a moment. That's stillness eh. Kaya nga sabi ng Bible, Psalms 46:10, ano nakalagay doon? Be still. Be still. And know that I am God. Ano yung tawag doon? Tayo ay nagkakaroon ng ng pagmumuni-muni sa ating sarili. Sabi niya, I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. Tingnan mo, paano mo nakikilala ang isang tao? When you sit down and listen. Paano mo nakikilala ang Diyos? When you sit down and listen. Paano mo naintindihan ang salita ng Diyos? Ang mensahe paano mo naintindihan na may mensahe ang Diyos sa'yo? When you sit down and read His Word. Paano ka nagsasabi ng communication mo na Diyos? When you sit down and talk to God. So mga minamahal, in quiet, God speaks, heals, and redirect your soul. Di ba? So replace noise with the Word of God. Do not merely consume content or consume Scripture. Let God's truth shape your mind more than trends shape your opinions. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, daily, reflect. Daily. Dapat may reflection ka. Ibig sabihin, examine your heart honestly before the Lord. Ang pinakamahalaga yung confession eh. Diba? Set boundaries for entertainment. Magkaroon ka ng linya. Hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang ako manonood. Hanggang dito lang yung oras ko. Bakit? Ang tindi ng distraction ng mananampalataya ngayon eh. Pati mga lola. Diba? Nasa entertainment, nasa social media na. Diba? At pag nag-soul winning ka, anong hirap-hirap mong pumasok? Bakit? Naglalaro, nanonood, lahat. Distractions. Diba? Gamitin natin technology as a tool, not as a master. Diba? Pagka minsan yung ang pinaka-boss natin, yung iPads natin o yung cellphones natin eh. Bakit sasabihin natin, nandyan naman lahat eh. O, problema sa atin, ito, dahil master mo yan yung boss mo, pati Bible na dapat mong dala, cellphone na lang dala mo pag service. Eh, nandyan naman yung Word of God eh. Oo, tama. Pero mas maganda pa rin, let's go to the basic. Yes, mari hindi tayo magkasundo sa pananaw. Pero let these pages, no? Makita natin na mas mahalaga sa atin yung book, not the e-book. Slow down to abide. Fruitfulness flows not from activity, but from connection. Kaya nga sabi ng Bible, I am the vine, you are the branches,
He that abideth in me, and I him, the same bringeth forth what? Much fruit. For without me, you can do nothing. Kaya nga po nga, huwag natin ipagpapalit yung mga bagay na dapat nating read the Word of God, worship intentionally, fast necessary kung kinakailangan, guard your focus fiercely. Bakit? A focused heart becomes a powerful vessel in God's heart, God's hands. Diba? Pag ikaw ay focus sa Panginoon, napaka-useful mo. A renewed mind becomes a dangerous weapon against the enemy. Remember, the enemy loses power when distraction loses its grip. No? Sa mga minamahal, when the heart is quiet before God, His voice becomes clear. Maliwanag ang salita na. Bakit? Nakikinig ka eh. His will becomes certain and His power becomes evident. Alam mo bakit magkaminsan kahit nasa service, distracted ka? Sa likod ng upuang yan, may ini-scroll ka pa rin eh. Diba? Na alam mo namang hindi time para mag-cellphone ka. At sasabihin mo, watch ako. I want to watch. Yun, yung bata. Si Dandan. Diba? Oh. Pag-araw ng pananambahan, don't scroll. Don't watch YouTube. Ha, nice. Diba? Oh. Kanta ka na lang ng sama-sama, nating abutin, pinakamatayog na between. Diba? Avoid distraction. Pangatlo, mga minamahal, nandiyan pa ba kayo? Para sayangin natin ang ating taon, unang-una, ignore God completely. Let distraction control your life. Number 3, avoid planning or setting goals. Ay, huwag ka magplano sa buhay mo. Sayang talaga ang panahon mo. Wala kang plano. This year, huwag kang mag-set ng anong goal. Wala kang plano sa soul winning. Hindi ka interesado mag-soul winning. Alisin mo na yan. Kasi wala kang plano. Gusto mo distracted ka. Gusto mong waste of time ka sa harapan ng Diyos. No. Itong gawin mo. Ha? Wala ka dapat intention sa lahat ng bagay sa simbahan. Okay? Medyo, sabi ko nga, ulit ko mga minamahal, this may sound arrogance or something like that, or sarcastic, no? Pero minsan kailangan natin to eh. Para magising tayo eh. Okay? Sa pagkasabi ng binasa natin kanina, where there's no vision, the people perish. Live without intention. Wake every day or each day with no sense of calling. No clear direction, no eternal aim. Wala kang aim na kahit ano. Do not set goals for your spiritual growth. Huwag ka mag-set para paano ka maglalago spiritually. Do not pursue deeper prayer. Huwag mo nang hanapin yung prayer na yan. Huwag mo nang hanapin yung kung paano ka lalakas by faith. Or, ikaw ay maging disiplado sa paglakad mo sa Panginoon. Let the Bible remain closed. Hayaan mo lang maalikabukan yung Biblia mo. At let your devotion ay maging okasyon na lang, pag kinakailangan na lang. Not deliberately na gagawin mo. Do not invest intentionally in relationship. Huwag ka na rin pakipag-usap para ma-build yung relationship mo sa iba. Let forgiveness be delayed. Kung may papatawarin ka, i-delayed mo na rin. Wow. Kasi wala kang plano eh. Okay? Let love be assumed.
rather than expressed. Huwag ka na rin mag-serve. Wala kang plano. Huwag ka na magplano mag-serve. Huwag ka na magplanong magtanong o maging ready ka para sa gawain ng Panginoon. Huwag ka na magplano yan. Wait until it is convenient. At kapag convenient, huwag ka na rin magsimula. Let the days blend together without purpose. Dahil gusto mo na hindi maging productive in 2026, huwag ka na mag-set ng anong plano. Wala na. Allow days na mag-blur, malabo into weeks, weeks into a months, months into years, until life is spent reacting to circumstances instead of responding to God. And never stop to ask, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Siguro, huwag mo na rin tanong yan kasi wala ka namang plano sa buhay mo. Di ba? Yung sinasabi ng Bible, sa Acts chapter 9 verse 6, sabi niya, and he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? At sabi ng Panginoon, sabi niya, and the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Hayaan mo na yung buhay mo driven by urgency. Dahil wala kang plano, not by submission and surrender to God. Let emotion dictates decision. Let pressure determines priorities. Bakit? Kasi alam natin na ang buhay without intention may feel flexible but slowly loses direction. It becomes busy, kaya lang empty. Active, but unproductive. Full of motion, yet void. Void of meaning. Walang ibig sabihin. Bakit? A visionless life does not suddenly collapse, but quietly erodes. Diba? Pag walang vision ng isang tao, hindi magko-collapse siya basta-basta. Mamaya makikita mo, bumabagsak na siya. It does not perish in a moment, it perishes over time. And one day, paggising mo, not in rebellion, but in regret. Nangihinayang ka na. Sayang, hindi ko ginawa. Sayang, hindi ko sinabi. Sayang. Nasa tabi ko na. May pagkakataon na. Mag-akay. Hindi ko pa ginawa. Pagkakataon na, mangaral, hindi pa ginawa. Pagkakataon ko na magbigay, gamitin, hindi ko ginawa. Bakit? Wala kang plano. Mga minamahal, later on, ma-realize mo, at the end of 2026, wala ka palang nagawa. Meaningless. Wala. God never designed us to drift. He designs us to walk step by step, unti-unti, purposely in obedience to His will. And without God's vision, He does not move forward. Ba? Kaya nga minamahal, you have to choose, mga minamahal, live with God-given intention. Diba? Oh, live with God-given intention. Kasi alam natin, pag ito ginawa mo, ikaw ba, interesado ka ba na wala kang plano sa buhay mo? Ang taong walang plano sa buhay, walang direksyon yan. Walang purpose yan. Kaya pag save ka na, dapat meron kang direksyon. Saan ba ako? Ang araw ba ng linggo, saan ba ako dapat pumunta? Of course, sa simbahan. Diba? Kasi bakit? Yan ang plano ng Panginoon sa iyo eh. Live with God-given intention. Wake up each day by surrendering to God. Begin not with your phone, but with your prayer. Di ba papansin natin pag intentional ka,
Diba? Pagka minsan nasanay tayo, paggising natin sa umaga, cellphone ang pambungad natin. Kasi bakit? Alarm ko to, pero hindi pala yun eh. No? Dahil intentional ka, ang unang-una mong kausap, ang Panginoon. Ask daily, Lord, anong gusto mong gawin ko sa araw na to? Diba? To be honest, may mga pagkakataon sa buhay ko na wala akong plano. Hindi ko alam ang gagawin ko, alam mo si Sir Edgar, anong sinasabi niya lagi sa amin kapag nagsishare sa amin? Sabi niya, sa umaga pa lang, nakalagay na sa isipan mo, ano yung gagawin mo sa simbahang ito. Kasi mga staff kami dito eh. Sa araw pa lang, umaga pa lang, sasabihin na namin, ano yung gagawin ko na pagpapalain mo. At yung mga ginagawa niya, kaya nga mapapansin mo yan, no? Para siyang si Spider-Man. Bumibiti, nagpipintura. Hindi naman siya pintor. Diba? Mamaya-maya, sa labas, this week, sabi ni Pastor, yung marurunong magpintura dyan, ha? Sumama kayo. Oh. Tumulong kayo. Kung hindi mo marunong pintura, ikaw yung taga-linis, taga-kuskus. Si bakit? Ang sabi ni Pastor sa akin, sabi niya, malayo pa lang yung Missions Conference, nire-ready na natin ang simbahan. Pinapaganda na natin. Bumili na kayo ng pintura. Kaya tanong sa akin ganun, bakit hindi pa nagagawa to? Dapat nga na. Ayaw po. Hingi po tayo ng budget. Nakalusot. Di ba? Pagka minsan, umaga pa lang, tatanungin mo na, Lord, anong gagawin ko? Di ba? Kaya nga, receive God's calling before you receive your schedule. Bago mo tanggapin yung schedule, tingnan mo muna yung call ng Diyos sa'yo. Anong gustong sabihin ng Panginoon? Pag ako giniit ko yung sarili ko, hindi ko magagawa yung tungkulin ko. Di ba? Set your clear spiritual goals. Decide in advance and grow in prayer, in faith, in obedience. Yun ang kinakailangan. Kaya nga dito sa church, pag nandito ka, you are moved, you are comply with obedience. Kasi pag hindi kayo naging obedient, di ba, kung saan kayo nagpupunta. Kung saan kayo uupo, na dapat yung usher ang susundin nyo. Kaya pag pupunta kayo sa church, dapat may plano ka na kung saan ako paupuin, doon ako. Kung saan ako ilagay, doon ako. Bakit? I will obey kung anong sasabihin nung mag-guide sa akin at sasabihin nung pastor sa akin. So, mga minamahal, go deeper. Small talks to God. Araw-araw. Okay? Piliin mo na magpatawad. Express love openly. I-build mo yung people, yung mga tao. Tumawag ka intentionally. Encourage them. Kasi bakit? Dapat may plano tayo. Meron tayong ginagawa. Hindi tayo nilagay sa posisyon para maging palamulti lang. Niisip mo lagi, di ba? Pag ikaw ay leader ng simbahan, tinitingnan mo, ano yung gagawin ko? Ano yung schedule ko? Ano yung gagawin ko this week? Hindi mananatili ka na sa buong isang linggo, wala kang hinanda, wala kang plano sa sarili mo, sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa ministry. Hindi yung buong linggo, wala kang accomplishment. Bakit? Pinaninindigan mo na wala talaga akong plano eh. Hindi ka magiging fruitful. Okay? For this year. Para ikaw ay magsayang ng panahon for this year, anong kinakailangan mo gawin? Avoid planning. Avoid planning. Avoid setting goals. Huwag ka na mag-set ng goal kung ilan mawin mo this week. Huwag na. Pero sayang ang araw-araw mo kasi anak ka ng Diyos. Anong dapat natin gawin? Live intentionally. Sasadyain mong sumunod. Sasadyain mong magkaroon ng plano sa Panginoon. Okay? Number 3,
That's number 3. Nandiyan pa ba kayo? Para bang, mga kapatid, 8 ito, 8. Okay pa ba kayo? Okay daw. Tuloy natin, ha? Kung gansan lang tayo, no? Number 4, hold on to grudges. Para masayang ang araw mo, buong linggo mo ng taong 2026, hold on to grudges and refuse forgiveness. Yan. Sino sa inyo ang may nakaaway, nakatampuhan, taas ang kamay? Yan. Grabe, napaka-honest nyo. Salamat sa inyo. Gusto mo na sabunutan, di ba? Gusto mo na, di ba sumasagot ka na nga sa mga social media, yung mga ganon. Talagang nag-ano ka, ubusin mo oras mo dyan. No? Marami kang makakaaway. Okay? At mamaya-maya may mga grudges ka na. At yung kapwa mo kapatiran na nagpo-post, mamaya hindi na kayo okay. Kasi magkaiba kayong pananaw sa political views nyo. Okay? So mga minamahal, para ikaw ay masayang araw mo, oras mo sa taong ito, hold on to grudges and refuse forgiveness. Ano sabi ng Bible? Sa Matthew 6:15. Ano nakalagay dyan? But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ano ibig sabihin mga minamahal? Dahil ikaw ay nagpaplano na masayang ang araw mo, mag-cling ka, no, sa mga tinatawag na offenses. Rehearse mo yung mga hurts mo. Rehearse mo. No? Yung ginawa sa akin ng aking kaibigan, napakasakit. Dudugo talaga. Ganon ang gawin mo. Rehearse mo. Okay? Reply the words. Relieve the betrayal. Keep the careful record. Yung isulat mo lahat ng mga gumawa sa iyo ng mali. Isulat mo. No? I-rehearse mo. Pag naisulat mo, at hayaan mo yung anger ay magpasya sa puso mo. Okay? At sabihin mo na yung puso ko nagkakaroon ng bitterness. Gusto ko yan. I-record mo yung mga mali niyang ginawa. Mag-refuse ko to forgive. Sigurado yan, mga minamahal, na yung puso mo ay hindi mapapahinga sa taong ito. Sigurado yan. Pagod na pagod na pagod ka na. Alam mo, halimbawa ng taong hindi nagpapatawad sa pagkakamali ng iba? Nakakita na kayo ng isang taong tumatakbo ng may backpack. Di ba? Yung mga military, yung mga mag-training sa PNP or mga armies, yung mga training niya, naka-ano yan eh. May backpack yan. Kaya na yung mga, sisimula pa lang yan. Pag tinitingnan mo yung backpack nila, ay may mga hollow blocks pala yun. Mga bato pala yun. Ilang kilo yun. Susukatin yun. 2 kilo, o 3 kilo, 5 kilo, o 10 kilos. No? Depende. Later on, dala-dala nila yung kanilang Armalite or mga gamitan nila. Bakit? Ganun na halimbawa na tumatakbo kayo na napakabigat ng dinadala mo. Sino sa inyo ang naglalakad sa mall na kung saan dala-dala mo yung gamit mo, ang bigat-bigat, later on, bakit pagod ako? Ikaw, ang bag mo, ilang kilo eh. 10 kilos yata yung shoulder bag mo eh. Ano ba laman yan? Di ba? Alam mo, yun ang halimbawa ng isang taong, merong binibit-bit ang lahat ng sama ng loob sa kanyang buhay. Nakakapagod dyan. Nakakapagod dyan. No? At kapag ikaw ay nag-abay dyan, ubos ang oras mo. Sapagkat unforgiving heart is always heavy, always restless, and never at peace. Walang kapayapaan sa isang taong merong unforgiving spirit.
Bitterness that wound what? The offender, yung naka-offend sa'yo, hindi siya nasasaktan eh. Ikaw ang masasaktan. It poisons the souls that harbors it. Yung nag-harbor ng bitterness, nung sakit, eh, ikaw ang naapekto ng gusto. Yung prayer mo, nahadlangan. Yung worship mo, eh, nagiging dry. Yung kaligayahan mo, nawawala. So mga minamahal, unforgiveness builds walls where God desires freedom. Diba? Imbis na malaya ka, kakulong ka doon sa mga tao na nakasakit sa'yo at hindi mo pinapatawad. Kaya minsan, pagka may kasalubong ka na hindi ka papansin. Tigas ng liig. Bakit? Siya yung nag-harbor ng nung samaan ng loob eh. Ikaw, straight ka lang. Masaya ka, ngiti ka. Parang, iismiran ka pa eh. Diba? Pero bakit? Ikaw hindi mabigat ang loob. Pero yung tao na nag-harbor, yun na mas mabigat ang kalooban. A life that will not forgive will never fully heal and will never fully grow. Diba? Hindi talaga lumalago ng gusto ang isang taong hindi marunong magpatawad. Kaya nga, anong kinakailangan? Will you stay na kung saan ikaw ay mag-hold on to grudges or mag-refuse ka to forgive? No. Kaya nga, you have to decide now. Anong kinakailangan natin gawin? Release and forgive. Diba? Ano yung nakakapagpabigat sa'yo sa taong ito? Ano yung nagpabigat ng kalooban mo? Diba? Ano yung sinabi na kasakit sa'yo? Ano yung mga sinabi na hurt ka? Nasaktan ka? Don't rehearse. Let go. Forgive. Diba? Along the way, along this year, hindi ko masasabi na perpekto yung buhay mo may mga masasabi ka na makakasakit at may maririnig ka na makakasakit din sa'yo. Anong gagawin mo? You stay, mag-hold on to mga grudges, resentment, and fear and anger. Di ba? So mga minamahal kong ako sa'yo, sabi ng Bible nga, binasa natin, if you give men their trespasses, your heavenly Father will also what? Forgive you. Kaya nga mga minamahal, choose to forgive not because the offender deserves it, but because God commands it and because your soul needs freedom. Kailangan malaya yung kaluluwa mo. Hindi kulong sa sama ng loob. Lahat ng may mga taong sama ng loob, ang bigat ng buhay. So mga namahal, let go of the record of wrongs. Let go mo na yan. Yung sinulat mong sama ng loob at kamalian ng isang tao, ang gawin mo, itapon mo na yung o kaya isulat mo na lang, lahat ng kamalian na ginagawa natin, isulat mo sa tubig. Hindi ibig sabihin na hindi mo i-correct, pero pag humingi ng tawad, patawarin mo. Diba? So mga minamahal, let go of the record of wrongs. Lay each hurt at the feet of Christ. Lord, binabato ko na sa iyo ito Wala na akong magagawa. Let not memory betray dictate your peace. Diba? Magkaminsan tayo, mga historical tayo Diba? Alipin tayo ng mga nakasakit sa atin. Pag hindi tayo nag-ingat, hanggang sa future, dala-dala pa natin. Diba? Pansinin natin, yung sinabi sa iyo masama, yung nakasakit sa iyo, it's either magulang mo, kaibigan mo, lahat ng sinabi sa iyo masama, until now, naalala mo. Di ba? Naalala mo siya Hindi siya nawawala. Pero kailan nagkakaroon ng healing yan? When you
let God and let go it to God. Diba? Nilet go mo sa Panginoon. No? So, replace anger with prayer. Tama? Ang ganda, di ba? Replace anger with prayer. Pray for those who have wronged you. Asking God to bless them, to heal them, and to transform their heart. Maari, hindi magbago puso nila. Pero ang pinakamaganda, ikaw yung nagbabago. At kapag nagbago ka, mababago rin pananaw mo sa tao. So, mga minamahal, allow God's grace to flow into every wound. For every offenses release, He fills the emptiness with His love, peace, and strength. Remember that forgiveness is not forgetting. It is trusting God with justice while freeing your own spirit from captivity. Captive tayo ng sama ng loob, captive tayo ng hurt, captive tayo ng resentment, captive tayo ng anger. Diba? Pero when you release it to God, when you forgive, lumalaya tayo. Gumagaan yung buhay natin, gumagaan yung pag-iisip natin, at handang-handa ka na tanggapin kung anong sinasabi ng Panginoon sa iyo. So mga minamahal, wag nating sabihin na, gagantihan kita balang araw. Maghihiganti ako sa iyo. One bullet day sa English. One bullet day, I will giant you. Balang araw, paghihigantihan ka. Si ate natatawa. Ngayon lang niya na-realize yung conversion ng salita. Di ba? Oh. So, kapag tayo ay marunong magpatawad, pinapagaan natin ang buhay natin. Tinutulungan natin ating sarili. Nagkakaroon tayo ng maayos na relationship sa iba. Nare-restore natin yung ating kaluluwa. Sapagkat bitterness cannot coexist with joy. Hindi pwede magsama eh. Kaya nga, di ba, pag sinabing, mag-smile ka, hindi mo pwedeng pagsamahin yung smile tsaka simangot. Hindi pwedeng kalahati mo, masaya, yung kalahati ng mukha mo, di ba? Maaskad. Kaya mo ba yon? Talent kaya yon. Pero hindi mo kaya yon. Mahirap yun eh. Di ba? Hindi tayo yung double face. Okay? Walk forward unburdened. Let every hurt become an opportunity to reflect. Ito maganda, no? To reflect God's mercy, to grow in humility, and to deepen your reliance on Him. Amen? So mamimili ka, no? Magpapatawad ka ba or you let go? Di ba? Gusto mo sayangin ang araw mo sa 2026, mga minamahal? Refuse, no? To forgive. Pang-lima. Nandiyan pa ba kayo? Okay, tatapusin ba natin to? Sabi niya, naiinip na kami. Okay, number 5. Number na tayo? 5? Okay, number 5. Neglect the church and fellowship. Ba, ito na. Ito, mapapagalitan na naman tayo nito. Okay. Neglect the church and the fellowship. Para maasayang ang araw mo sa 2026, huwag kang magsimba. Ayos ba yung suggestion ko? Ha? Huwag ka nang mag-church. Okay? Skip the house of the Lord. Avoid fellowship. Huwag kang umattend ng Brad, huwag kang umattend ng adult men. Huwag na kayo umattend sa adult ladies. Okay? Para ikaw ay maging masayang araw mo sa taong 2026, ihiwalay mo yung sarili mo. Magkulong ka lang at mag-scroll ka lang, mag-play ka lang ng sa bahay mo. Okay? Miss the gathering whenever convenience is demand. Pag conveniente ka, siguro, mag-church ka. Pag hindi ka okay, huwag ka mag-church.
Pag feel mo mag-church, doon ka lang mag-church. Pag hindi okay yung moods mo, di ba? Huwag ka mag-church. That's how to waste your life in 2026. Hayaan mo na yung assembly ay option. Yung pagpunta sa simbahan, option lang. Kung gusto ko, kung feel ko, okay. Pag hindi, hindi ako pupunta. Kapag marami akong labahan, hindi ako mag-church. Kapag konti ang labahan at wala akong labahan, mag-church ako. Alam mga minamahal, ito yung pinakamasakit dyan eh. No? Sino sa inyo ang pagdating sa bahay nyo maraming labahan? Ay, grabe naman, nakakatawa naman kayo kung ganon. Di ba? Yan lang ang tanging ipon na hindi ka kumikita. No, yan lang araw-araw na iipon mo. Tama pa ba? Tama ba? Araw-araw meron kang maruming damit. Naiipon pa yan. Di ba? O yung baka sa inyo, baka mamaya side A, side B. Alam mo yung side A, side B? Alam nyo yun? Ha? Hindi nyo, Steve, nagsa-side A, side B ka ba? Hindi. Hindi mo alam yung kung ano yun, no? Ha? Yung baliktaran yung underwear mo. Pag wala kang underwear, sunod, side B ka naman. Babaliktarin mo lang. Bakit? Wala ka nilaban eh. No? So, nasa na ba tayo? Neglect. No? To waste time this year, huwag ka magsimba. Kasi nakabase sa nararamdaman mo, sa ginagawa mo, ang pagsisimba, ang pananambahan. Okay? So, alalahanin mo, no? I-avoid mo yung accountability. Stay where once, stay out ka sa mga hard questions sa simbahan. Okay? At sabihin mo na pwede akong lumago kahit wala ang pangangaral. Kahit wala ang church, pwede ako mag-grow. Pag sinabi mo yan, mga minamahal, definitely, sayang na ang panahon mo. Kumbinsihin mo yung sarili mo na ang mga sermons online can replace the presence of God. That solitude can replace shepherding. That independence can replace interdependence. Di ba sa simbahan, di ba, tayo ay magkakasama, pero sa online, sino kasama mo? TV. Replace mo yun. Yan ang maging attitude mo. Convince mo yung sarili mo na pag linggo, online na lang ako. Total, pareho lang din naman. Mali. The truth remains, spiritual growth flourished in what? Community. Lumalago ka kasama ng kapatiran. Nagiging maayos ka kasama ng mga kapatiran. Bakit? Isolation may feel safe, but it is spiritually dangerous. You see? Yung pag-isolate mo sa sarili mo na ayoko muna mag-church, ayoko muna mag-ganto. Safe ka sa bahay mo, sa sarili mo, pero dangerous yan, delikado yan. Ang isang uling, hindi ako yon. Yung isang uling, pag ikaw ay nagpapabaga, no? Di ba? Pag inalis mo yung isang uling dyan, ano nangyari? Nawawala na siya ng ningas. Bakit? Inalis mo dun sa magkakasama silang mga uling. Di ba? Oh, nahihirapan ka ng pabagahin. Kasi ina-isolate eh. So mga minamahal, separated from the body, yung mga member nagiging weak. Lone believers becomes weak believers. Without fellowship, yung faith mo nagko-cool down. Lumalamig. Without accountability, sin hides. Without encouragement, perseverance fades. Sa mga minamahal, makikita ka ng mananampalataya, ang hirap-hirap mong papuntahin sa simbahan. Bakit? Ito yung gusto niya mangyari. Inaalis niya
yung bagay na ito, na ang pananambahan ay importante. So God never designed a Christian, the Christian life, to be live alone. Hindi design yan na mamuhay ka, no? Hindi design niya mamuhay ka mag-isa. Mula sa simula, mga minamahal, nilagay sa mananampalataya na hinantulad tayo sa isang katawan na magkakasama. Pinapalakas ang bawat isa. Pinapalakas tayo sa pagdala ng mga problema natin. Di ba pagka minsan, mapapansin mo, pag nagsasalita ka, you share something, na-unload yung damdamin mo. Di ba? Na-unload yung sarili mo. Bakit na-unload? Kasi may church eh. May ano ka eh. Meron kang natutunan eh. So mga minamahal, gusto ko makita natin, huwag mo nga alisin yung sarili mo kahit nahihirapan ka, kahit may distraction ka sa loob ng simbahan every Sunday. That's why sabi ng Bible, Hebrews 12:25. Tama ba? 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Sabi niya, wag mo raw walang bahala ang pananambahan. Maybe busy ka sa trabaho. Maybe busy ka sa mga business mo. Pero hindi mo dapat ipagpapalit kaya ito ha. Let me say this to you. Kung kayo magbabakasyon, ako pananaw namin to, no? Pag nagbabakasyon kami, hindi kami magbabakasyon na maapektuhan yung linggo. Kung magbabakasyon man kami, magsimula na kami ng Monday hanggang Sabado. Pagkamisan nga, Wednesday ng gabi hanggang Saturday, not on Sunday. Okay? Bakit? Mas magandang nandito ka manambahan kaysa naka-online. Pwede naman ako mag-online. Pwede mo na ako makinig. Oo, pwede ka. Pero hindi mo pwedeng i-replace yung gathering, yung community, yung mga brethren, yung pagkanta. Ito nga, pinakamasakit yan eh. Pag late ka, hindi mo na alam yung mga pinapakanta ditong hymnal. Pag late ka, okay? Late ka eh. Dumadating ka na lang kapag, ang pinakamasakit dito ito, dumadating ka, prayer na ni pastor, patapos na eh. Ano mo doon? Anong respeto meron ka? Kaya sasabihin mo sa sarili mo, malakas ako, okay ako eh. Hindi ka okay. Hindi tama ang attitude mo sa pananambahan. Dumadating ka 11 o'clock ng umaga, tapos na yun. Ano na, pakinggan mo? Wala. Tapos sasabihin mo, okay ka? No, you're not okay. Ayusin mo yung sarili mo. Kung dumating ka, on time ka dapat. Kung 9 o'clock, 9 o'clock ka dapat. Hindi yung sasabihin mo, marami tayong justification eh. Marami akong ginawa. Puyat kasi ako eh. Tanungin mo kami, hindi ba kami puyat? Wala ba kaming ginawa kahapon? Wala ba kaming trabaho? Pero bakit kaya? Attitude. Attitude mo mali. Alam mo yung araw ng oras ng pananambahan, and yet, you completely ignore. Di ba? Ang pinakamasakit dito, nasa loob ka na. Ang pinakamasakit dito, preacher ka. tayo. Hindi ko sinabi assistant preacher. Go forward na tayo. Di ba? Pinakamasakit doon. Di ba? Sasabihin ng mga member, si Sir nga dumarating ng ganito. Bakit hindi ako? Patay na tayo niyan. Di ba? To waste the 2026, ganyan ang maging attitude natin, hindi tayo maging productive. Ang kinakailangan natin, baguhin. Gusto ko sana tapusin dito eh.
sabi ni Kuya Rene, sabi niya, gusto ko na mag-forward ngayon. Di ba? Alam mo mga minamahal, hindi, to be honest, sa usapang member to, mga kapatid. Usapang member. Ako ayaw ko makakatanggap ng message ni Pastor. Hindi nyo alam to mga members. Kasi kami lang to. Pero sasabihin namin sa inyo para maramdaman nyo. Pag sasabihin na ni Pastor sa amin sa group chat, sasabihin niya, nasaan na yung mga members nyo? Anong sasagot ko bilang preacher? Pasensya na po, wala po si Martina eh. Wala po si Claire eh. Wala po si ano eh. Wala po to si... Hindi ko po alam eh. Ito pinaka-ayaw namin sagot. Ayaw ni Pastor sagot. Ayaw niya hindi mo alam. Wala po si Jennifer eh. Busy daw po siya eh. Naglinis siya, may sakit po siya eh. Ayaw niyang, pag sumagot ka sa kanya, hindi ka magsasagot ng no. Sasagutin mo siya ng aalamin ko po. That's the safest answer. Bakit? May responsibility ka eh. Di ba? Oh. Sa mga minamahal, maging on time tayo. Pwede ba yun? Ito na. Okay. Hindi kayo on time na kayo eh. Okay? Okay ba? Hindi para sa inyo talaga yung mga mensahe na to. Pagka minsan guilty lang tayo, tama? Guilty lang tayo. Pagka minsan sinasadya na talaga natin eh. Na hindi talaga maging on time. Dahil on time na kayo, nandyan na kayo, wala kayong problema, okay ka eh. Pero dapat makita mo, we encourage other people to be on time like you. Yun ang dapat. Diba? Kaya nga, tinutulungan mo yung preacher mo na encourage yung mga tao to be in the church regularly and on time. Diba? Follow po na rin yung preacher mo para maganda. Sir, maging on time tayo. Sasabihin ng preacher mo, thank you. Diba? Okay ba yun? Ha? Encourage mo, pati preacher mo, pati assistant preacher mo. Okay ba yun? Kasi ayaw natin, nasasabihin ni Pastor, nasaan yung mga tao nyo? Lalo na pag-conference, mga minamahal, ang pinakamasakit sa buhay ng isang taong nagpapakanta dito, ilang, sasabihin ni Sir Bonis, bira eh, kapakanta ako, pero sabi nga niya, laging hindi tayo nagsisimula dahil yung tao ay wala pa. Nagsisimula tayo kasi oras ng Diyos na dapat tayo magsimula. Oras na ng Diyos yan eh. Diba? Magsimula na tayo. Oras na ng Panginoon. Kayo, ninanakawan yung sarili nyo sa oras ng Diyos. Sa mga minamahal, balik tayo. Balik natin yung pananambahan. Okay? Pag nandiyan ka sa baba, ang tendency mo na sa baba ka, nasa taas ka, hindi makinig eh. Kasi we are easily distracted. Kaya minsan pinapalakasan ko yung sa baba eh. Bakit? Kung ano nung pinagagawa natin sa baba. Naglalaro, no. Hindi yan ang tamang trato. Diba? Paguhin na natin. Siguro let this service be enlightenment sa ating buhay. Walang matinong preacher ang mangangarap na ang membro niya wala dito. Walang matinong preacher ang mangangarap na ang membro niya ay hindi dadalo ng hapon. Hindi namin pangarap yan. Bagkos, sinasabi pa nga namin, attend tayo ng hapon. Kaya lang, kayo nasa sa inyo minsan ang desisyon eh. Sana nakikinig ka. Di ba? Kaya nga, pag ikaw ay nawala sa church na ito, anong nangyari? Malamya ka sa Panginoon. Kahit yung mga nag-abroad, ito sinasabi ko na po, mga nag-abroad, malayo na sa church yan eh. Diba? Ang kanilang inclination, nasa trabaho nila,
Madalang na mag-online yan. Hindi na nga nila alam na yung nangyayari. Baka hindi nila alam na may missions conference na next month. Hindi na nila alam yan. Tsaka hindi na, pagka minsan yung iba dyan, hindi na interesado to commit. Kaya mahal, huwag mo asahan. Maliban na lang sa iilan. Maliban na lang sa iilan. At sana, yung iilan, magiging responsive pa, at maging giver pa, at maging katulong pa natin ng gusto, and praise God for you. Sa mga minamahal, commit faithfulness to your local church. Not merely attendance, but involvement. Nag-i-involve tayo. Sa mga minamahal, serve, pray together, bear burdens, rejoice and weep as one body. Choose encouragement over isolation. A single voice can grow weary, but many voices strengthen the soul. Diba? Pinapalakas ito yung buhay ng isang tao. Remember this, the enemy isolates before he devours, but God gathers before he strengthens. If thou desirest growth, remain connected. Diba? Nagdi-desire ka ng growth, stay connected. If thou desirest endurance, remain accountable. If thou desirest strength, gusto mong lumakas spiritually, remain in the church, in the body of Christ. For a faithful church produces faithful believers. And the faithful believers grow strong together. Tatapusin natin to. Handa pa kayo? Parang hina na nasagot nyo eh. Okay. Last 2 points. Ignore thy talents and calling. Ignore thy talents and calling. Gusto mong maging unproductive? Gusto mong masayang ang panahon mo? Bilang member ng simbahan at bilang kabahagi at bilang isang mananampalataya, ignore mo yung meron ka, yung talents mo at yung kagalingan mo para sa ministry. Sapagkat sabi ng 1 Peter, as every man hath received the gift. Lahat tayo nakatanggap ng gift. Yung talents mo, yung gift mo, even so minister the same one to another as God's steward of the manifold grace of God. For us to be less productive, for us, tayo ay mag-waste ng ating buhay sa taong ito, sa 2026, keep your talents hidden. Itago mo yan. Itago mo yung gift mo, ibaon mo yan, huwag ka mag-serve, huwag ka mag-disciple, do not invest with God, huwag ka magtiwala sa kahabagan ng Panginoon. Yung oras mo, no? Bantayan mo. Protektahan mo yung kalakasan mo. Reserve mo yung abilities mo. Only for personal comfort. At sabihin mo sa sarili mo, this year, busy ako. Busy ako. Pagod ako. Hayaan mong yung ministry na meron ka, iba ang gumawa sapagkat nag-aantay sila. Pwede sila mag-antay. May ibang available dyan. May pwede mag-drive dyan. May pwede maglinis dyan. May pwedeng gumawa niyan. Bakit? Kasi busy ako. Pagod ako. Hindi ko kayang gawin yung ministry ko. Hindi ko kayang gawin yung binigay sa akin ng gift ng Panginoon. Hindi na ako tutugtog dyan. Meron mo naman pwede ibang tumugtog dyan eh. Magkanta, marami naman sila dyan. Hayaan mo na sila dyan. Diba? May magdadrive naman dyan. Ay, kaya na Sir Dante yan. Superman yun eh. Laging available yun. Convince
your heart that obedience can wait. That service is optional. The impact is for others, not for you. Piliin mo sa taong ito na maging easy ka lang kaysa maging obedient ka. Piliin mo yung comfort over calling. Spend yung kalakasan mo sa temporary pleasure rather than eternal purpose. Napakinggan mo yung katotohanan, magandang katotohanan. Ang sabi, unused gift do not remain neutral, they decay. Kapag, alam natin yan, kapag hindi mo ginamit yung talents mo, pag hindi mo ginamit yung kakayanan mo, yung oras mo na ibinigay ng Diyos, nakalaan para sa gawain ng Panginoon, madedecay yan. Kaya kahit anong galing mo, kahit anong talent mo, wala yan. Makakita na kayo ng isang Kristiyano na, sige, kung kailangan nyo ako, mag-special number ako. Hello. Hindi namin kailangan yung talent mo. Kailangan namin yung puso mo na tama. Kailangan namin ng tamang attitude. Marami nang magagaling Sa libutan, maraming magagaling kumanta Maraming magagaling sa art. Maraming magagaling sa equipment. Maraming magagaling. Pag kailangan mo, on call ako. Araw-araw mga minamahal dito, hindi kami on call. Sa church. Ako, hindi ako on call. Kahit lagi akong mini-message, itong gagawin natin. Itong pupuntahan natin. Hindi ako on call. Naka-ready na ako. Diba? Pagka minsan nga, pinakamasakit sa akin, minsan, Pastor alis, may mga time na may mga member na naghanda para sa akin. Kain tayo ganito. Naghanda na sila. Pero si Pastor tumawag, gagawin ko. Decline. Let them wait. O kaya, kinabukasan na. Pero na-serve ko yung purpose ko. Bakit? Yun ang talents ko Yun ang gift ko Yun ang binigkalob sa akin ng Panginoon Yung hindi mo in-exercise sa iyong kakayanan, magiging weakness mo yan. What is not invested loses value. What is not surrendered becomes wasted. God never gives gift for display, but for deployment. Always remember that. Hindi ka para display. For deployment ka. Para mag-function ka ng tama. He never enables ability for convenience, but for stewardship. Hindi yung ikaw lagi ang pagsisilbihan. Diba? No. Tayo ay nandito to serve. Sapagkat pag binaon mo yung kakayanan mo, a buried gift does not protect you from responsibility. It exposes you to accountability. Yung meron ka, accountable ka sa Diyos Someday, hahanapin ng Diyos yan. Anong ginawa mo sa oras mo, sa galing mo? The servant who hid his talent was not rebuked for theft, but for fear and sloth. Pagiging tamad. Yung servant sa New Testament, makita mo, hindi sila pinagalitan ng Panginoon. Dahil sa natakot sila at tinamad sila na mag-invest dun sa kakayanan na meron sila. He lost not because he did evil, but because he did nothing. Walang ginawa. Ganon nagagalit ang Panginoon na meron ka, wala kang ginawa. May kakayanan ka mag-soul winning, may kakayanan ka mag-serve, may kakayanan ka sa ministry, kaya ka nandyan, hindi mo inasikaso. Lahat yun sayang. Kaya nga, you have to choose, mga minamahal, be a steward.
Steward what God has given you. Kaya nga, sabi ng Biblia, as man, and every man hath received the gift, even so, minister the same one to another as a good steward on the manifold grace of God. Diba? Kaya nga dapat lagi nating ilagay, since sinasabi na Isaiah, Lord, here am I, send me. Available ka ba? Be available. Diba? Be available ka. Hindi ka talented, diba? For you to be counted this year sa 2026, ang pinakamaganda sa talent meron ka, sa gift na meron ka, be available. Hindi ako talented eh. Pero available ako eh. Diba? Sa pagiging available ko, nakikita ko yung dapat kong gawin. Kaya ko palang i-repair to, kaya ko ayusin to, kaya kong kausapin to. Bakit? Available ka. Pero pag absent ka lagi, yung ministry mo napapabayaan. Diba? Kayo, sino dito ang may mga ministry? Sino sa inyong hindi naiintindihan sinasabi ko? Lahat kayo may ministry. Diba? Anong ginagawa nyo weekly? Anong ginagawa nyo daily? Baka pag inutusan ka, ang attitude mo para kang si Batman. Ba't ako? Ba't hindi siya? Ba't ako? Diba? Tapos pag inutusan, kahit walang sakit, may sakit ako eh. Hindi ko, masama pakiramdam ko eh. Pero someday, alam mo, papatulang ka ng Diyos. Kasi ang magaling ang Diyos eh. Papatulang ka ng Diyos. Yung mga dinadahilan mo, yan ang mangyayari sa'yo. Si Brother Robert, yung preacher ni Pastor Emerson, nung Baptist Day, sabi niya, gusto ko nga ako magkasakit ako ng 1 buwan. Sabi niya, alam mo, mag-ingat ka sa sinasabi mo. No? Para makaiwas ka lang dyan sa mga activities niyo sa simbahan. Baka sabi, 1 month kang magkasakit. Mamaya, patulang ka ng Diyos. Sabi ko siya, dalawin kita sa ospital. Kasi ang Diyos marunong. Yung tinatanggi mo, yung mga alibis mo, yan din ang gagawin ng Diyos sa'yo. Hindi mo inapagamit talents mo, gift mo, someday sisingilin ka ng Diyos. At papatulan ng Diyos yung attitude mo. Tanggi ka ng tanggi. Wala akong oras, hindi ako pwede dyan. Later on, ganyan din ang gagawin ng Diyos sa'yo. Tatanggihan ka rin niya. This coming missions conference, okay, marami tayong gagawin. Maraming pastor, maraming mga asikasuhin, maraming aakyat. Hindi yan ang talagang talent mo, pero pwede kang gamitin sa lahat, sa mga bagay na pwede kang paggamitan ng Panginoon. Just be available. Amen? Para hindi ma-waste yung year natin, this year, gawin natin. Yung meron ka, ipagamit mo. Last. Amen. Sabi ng mga, sa wakas, natapos na rin yung preacher na to, ang ingay-ingay. Diba? Last point. Asa na ako? Nawala. Don't invest in ecclesia and live just for yourself. To waste your life, this 2026, sabi niya, don't invest in this ecclesia. Pumunta na ako sa point number 8. Okay? Kala nyo nakalimutan yung 7? Ha? Kasi dudugtong ko yun eh. Okay? Point number 8. Don't invest in ecclesia. Huwag ka mag-invest sa simbahan. Okay? Sabi ng Bible, sa Haggai, chapter 1, verse 4 hanggang 6. Ito pinagalitan ng Panginoon yung mga tao. Sabi niya, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Sabi niya, panahon ba para sa inyo
na kayo ay nandyan sa mga magaganda niyong bahay at yung bahay ng Panginoon nanggigitata, nasisira o kaya pangit, madumi. Sabi niya, verse 5, "Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways." Tingnan niyo yung ginagawa niyo. Tingnan niyo yung attitude niyo. Tingnan niyo yung ginagawa niyo sa gawain ng Panginoon. Sa verse 6, bakit ganyan, dahil ganyan ang ginawa niyo, sabi ng Haggai chapter 1 verse 6, dahil ganyan ang attitude niyo sa gawain ng Panginoon, sabi niya, you have sown much. Nagtanim ka, nagtrabaho ka, and bring little. Imagine mo, nagtrabaho ka buong araw, nagsikap ka to be promoted, to have a lot of salaries. Sabi niya, pero konti lang yung inani mo. Kumain ka, pero hindi ka nabusog. Diba? Uminom ka, pero hindi ka na satisfied sa ininom mo. Nagdamit ka, pero hindi ka, sabi niya, there's none warm. Hindi ka na initan. And he that earneth wages to put it into a bag of holes. Sabi niya, yung kinita niya, yung pinagsikapan niya, yung pinagtrabuhan niya sa buong isang buwan o isang linggo, na kinita niya, sabi niya, parang iniligay mo lang sa bag na butas. Just try to imagine, bakit ganun ang nangyari sa isang mananampalataya? Bakit? Sa nagsimula, sa point number 7, inuna yung sarili. Kasi sabi doon, sa point number 7, you prioritize yourself over God and others. Dahil inuna mo yung sarili mo, inuna mo yung gusto mo, binili mo yung gusto mo, yung oras na para sa Diyos, hindi mo binigay. Yun yung number 7 eh. Prioritize yourself over God and others. Diba? Kaya sa point number 8, makikita mo, yung sinabi ng Panginoon, kaya nagkaganyan, inaani na natin yung ating pagkukulang dahil hindi mo inuna ang Panginoon. Kahit na alam mo na sinasabi ng salita ng Diyos that you seek first the kingdom of God. Alam mo na yan. Hindi mo na kinakailangan explain yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit anong laki ng sweldo mo, kulang. Try to imagine that, no? Sikap na sikap tayo. Pero alam mo, dahil obedient ka sa Panginoon, dahil inuuna mong Panginoon, dahil you learn not to ignore the body of Christ, you learn not to avoid yung involvement mo sa Panginoon, yung mga activities, you learn that, dahil ginawa mo yon, dahil naging obedient ka, papapansin mo, yung mga pinagkakakitaan mo, pinapahaba ng Panginoon eh. Diba? Parang rubber band, paano nagkakasya yung salary mo sa pangangailangan mo weekly? Pero nung hindi ka obedient sa Panginoon, laging kulang. Laging kapos. Sabi ng Bible, come short, come short, come short. Kung may pandak, yun, pandak yung sweldo. Laging ganun eh. Pero alam mo, you learn to abide with Christ. Sinasabi mo, Panginoon, by this time, I will invest my time, my talent, my treasure in this ecclesia. Sabi ng Panginoon, yung pag uminom ka, magiging sapat. Kapag ikaw ay kumain, mabubusog ka. Kapag ikaw ay naglagay ng sisidlan, mapupuno. Kaya sabi ng Luke, sabi niya, siksik, liglig, walang butas yun. Yung sa higay, sabi niya, naglagay ka ng mga goods mo sa bag, butas pala. Try to imagine that. Pero dahil obedient ka, yung nilagyan mong bag, tinanggal yung butas. Pinatsihan ng Diyos. Kaya nagkakasya.
Kaya pag uminom ka, nabubusog ka. Pag kumain ka, nasisiyahan ka. Kapag nag-invest ka, nakikinabang ka. Why? Inunan mo yung gawain ng Panginoon. That's why, napaka-importante ng tithes. Napaka-importante ng first fruits. Napaka-importante ng offering. Always remember, your tithes will always 10%. Not 5%, not 10%, just 10%. At huwag mong ipagpapaliban yan. Yung first fruit will be your honor sa Panginoon. Honor mo yan eh. Kaya nga, yan ay palatandaan ng pagkilala mo na ang Diyos ay pinaparangalan mo. That's 1 month of your salary. Sa mga tao, mga manampalataya na malaki ang pananampalataya, hindi lang 1 month yan. There are 2 months, 3 months, 4 months. Ako, 4 months yung sa akin. Si pastor, more than that. It's more than that. Napaka-above ng kanyang giving. Hindi natin kinakailangan gayahin yung ganong natin. Pero according to our level of faith, be it unto you. Mga minamahal, gusto kong sabihin sa atin, invest your time, talent, and treasure in God's Ecclesia. Para hindi masayang yung ating buhay, oras, sa taong 2026. Number 1, ano yung nakalagay? Ignore God completely. Number 2, let distraction control your life. Number 3, avoid planning or setting goals. Number 4, hold on to grudges and refuse forgiveness. Number 5, neglect the church and fellowship. Number 6, ignore the talents and calling. Number 7, prioritize thyself over God and others. Number 8, don't invest in the ecclesia and live just for others. Tayo pong manalangin, tayo pong lahat ay magsatayo. Lord, salamat po sa iyong salita. Na-realize namin na pagkaminsan kami po ay nag-aakala na kami po ay productive or fruitful without considering our ways. And how to waste our life for this year ay napakinggan po namin na ito ay maaring magawa namin, pero alam namin, Panginoon, na hindi ito yung papalain nyo. Maintindihan namin, Panginoon, na if we ignore you sa aming landasin, sa aming decision making, sa aming buhay, mas lalo kami hindi maging productive this year. We will waste our time, our talents, our capacity this year. And help us, Lord, na hindi namin masayang ang oras na ibinigay mo sa amin at pakita namin ang aming sarili na meron kaming involvement, meron kaming gagawin, meron kaming assignment sa iyo at doon lang namin makikita yung full meaning ng buhay namin. We live with a purpose. Hindi kami sumusuntok sa buwan, sa hangin, kundi lahat ng ginagawa namin ay may purpose dahil ito yung sinabi mo. And tonight, I want you to come and ask God, Lord, ano yung bagay na nasayang ko last year? Maaring ito ay tulong upang for this year, hindi masayang yung buhay ko. Hindi masayang yung oras ko. 2026 na. I should be improving. I should not neglect you. May kulang ako sa aking oras. Hindi ko inaalaw yung oras mo na makontrol yung oras ko, Panginoon. And this time, God is talking to you. Lord, marami akong pagkukulang. Marami akong naubos yung oras ko sa grudges.
hindi ako nagpatawad, maaari yan yung nilalaman ng puso mo ngayon. At maalam natin, Panginoon, na ikaw ang siyang nakakita niyan. The altar is open for you. Lord, tulungan mo na hindi masayang yung panahon ko for this year. And I will commit every moment, every day in my life sa iyo, Panginoon. I will communicate you constantly. Is that your prayer? The altar is open for you. Don't try to ignore your talent. Don't try to ignore your calling. Don't always prioritize yourself. And you should pray, Lord, help me to invest my life in this ecclesia. Help me to invest my life, not for myself, but for you. After you pray, you can look to your family and pray together. Or you can pray with your friends or new members. Panginoon, salamat po na intindihan namin na meron kaming direksyon sa taong ito. Hindi mo didesign ang aming buhay para mawala sa gawain mo. Hindi mo kami didisenyo upang kami po ay mapariwara. Kami po ay niligtas mo for a purpose, for a mission, and for your glory. Help us na makita namin, nabantayan namin ang aming sarili at makita namin ang aming sarili na nag-invest para sa eternity, para sa gawain mo, o para sa eklesiyang ito. Salamat po sa mensahe na iyong napakinggan. Help our pastor. Salamat sa kanyang vision na makita ang pangangailangan ng iyong pong mga anak. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Amen. Let's sing our offering song.